Nagulat na nagtanong si Song Yan kung siya ba ang may gawa ng pagsabog. Inamin naman ng ating bida na sinadya niya yun upang ilihis ang atensyon ng mga tauhan ni Duan siya, at agad niyang inaya si Song Yan na tumakas na. Dagdag pa niya, isinasabay na rin niyang ilibing ang taong matagal nang sumusunod sa kanila. Ito ang matabang babae, alam ng ating bida na may sumusunod sa kanila sa una pa lang. Ipinaliwanag din ni Wang Sheng sa kanyang isip na hindi niya pinili ang pinakamataas na burol upang iwasan ang mga humahabol sa kanila. Sa halip, pinili niyang hukayin ang lupa at magbaon ng mga bomba, upang tuluyang ilibing at wakasan ang mga kalaban na sumusunod sa kanila. Samantala, sa kinaroroonan ni Achi, biglang bumuhos ang ulan, habang nakatingala siya sa langit, nakaramdam siya ng hindi magandang pakiramdam, na tila may masamang mangyayaring paparating. Pagkatapos nito, nagkagulo ang lahat sa patay na katawan ni Duan siya. Kapag hindi nga raw nila natukoy ang pumatay, ililibing silang buhay kasama nito. Dahil dito, labis ang takot at galit ng mga alagad at nagtanong kung sino ang may lakas ng loob na gumawa ng ganoong krimen. Biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa malayo, na agad umagaw sa kanilang pansin, napalingon ang lahat at itinuro ang direksyon ng pinagmulan nito. Walang pag-aalinlangan, sabay-sabay silang tumakbo at hinabol ang pinaghihinalaang salarin. Pagdating ng mga tauhan ni Duan siya sa pinangyarihan ng pagsabog, labis ang kanilang pagkagulat nang makita ang isang matabang babae at ang kasama nito na wala ng malay sa pagsabog. Nagtaka din sila kung anong araw uri ng sandata ang ginamit, sapagkat ngayon lamang nila ito nakita. Habang naguguluhan at nagtataka sila sa nangyari, hindi nila namalayang naapakan nila ang bombang itinanim ng ating bida sa lupa. Dahil dito, nagkaroon ng napakalakas na pagsabog na tuluyang nagbunsod ng kanilang pagkamatay. Bumalik ang eksena sa ating bida, matapos ang sunod-sunod na pagsabog, tiniyak niyang ligtas na ang paligid, sa likuran nila ay makikita pa ang usok mula sa bundok. Namangha naman si Song Yan sa ginawa ni Wang Sheng, hindi siya makapaniwala na napakadali nitong napaslang ang napakaraming kalaban, lalo na't pawang mga eksperto ng ikalawa at ikatlong antas ang mga iyon. Dati ay minamaliit lamang niya ang ating bida at tinatawag pa itong walang kwenta, ngunit ngayon, napagtanto niyang mali ang kanyang pagkakilala rito at hindi niya lubos na nauunawaan ang tunay nitong lakas. Tahimik na nagsalita ang ating bida at nilinaw na hindi naging madali ang kanyang tagumpay. Kasabay nito, tumingin ito kay Song Yan at sinabi, nagkataon lamang na naging matagumpay ang plano at nabigla ang kanilang kalaban, kung naging maingat lamang si Fourth Master Dai at naghanda ng mabuti, hindi sana ito basta-basta natalo. Nagulat si Song Yan sa pagtingin ni Wang Sheng sa kanya, at kaagad niyang nilihis ang kanyang ulo habang namumula sa hiya. Maya-maya, nag-isip ng maayos si Song Yan, at malungkot niyang sinabi na kailangan niya ng araw umalis. Kinindata naman ng ating bida si Song Yan, sinabi niya matagal siyang hinintay nito at ngayong may kapangyarihan na siyang gawin ang nais nito, saka lamang ito lumapit sa kanya. Ipinapahiwatig pa niya na alam niya ang tunay na dahilan kung bakit siya kailangan ngayon. Hindi na siya ang dating mahina, handa na siyang harapin at kontrolin ang sitwasyon, lalo na tungkol sa pagbabalik niya bilang panganay na dalaga ng kanilang angkan. Nanlaki ang mga mata ni Song Yan sa narinig niya, kitang-kita ang pagkagulat at pagkalito sa kanyang mukha. Namula ang mukha ni Song Yan at bahagyang nanginginig ang kanyang boses habang sinasabi niya kay Wang Sheng na hinintay siya nito at ngayong may kapangyarihan na siyang gawin ang nais nito, saka lamang ito lumapit sa kanya. Napangisi ang ating bida at marahang bumantong hininga. Sinabi niya habang inaabot nito ang kanyang kamay kay Song Yan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi basta paggawa ng anumang gusto mo. Dagdag pa niya, kapag ayaw mong gawin ng isang bagay, maaari mong piliing huwag kumilos. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Song Yan sa mga salitang binitiwan ni Wang Sheng, bigla siyang natahimik at napaisip. Sa kanyang isipan, muling umalingaw-ngaw ang mga sinabi ng mga taong nakapaligid sa kanya, na kapag naging kanya ang bida, mawawala ng saysay ang pamilya Dai Song, at pinagdududahan pa ang pinanggalingan nito. Dahil dito, tila nag-ulo ang kanyang damdamin, naramdaman niya ang bigat ng mga inaasahan at ang posibilidad na ginagamit lamang siya para sa kapangyarihan. Sa sandaling yun, napagtanto niyang hindi basta-basta ang desisyong kailangan niyang gawin. Hinawakan siya ni Wang Sheng sa balikat at marahang pinigilan, sinabi niyang huwag na siyang mag-sorry. Dagdag pa niya, anuman ang gawin ng pamilya nito sa hinaharap, hindi niya ito sisisihin, kahit pamurahin siya bilang Fourth Master Dai at tutulan ng iba't ibang puwersa ng mga pamilya,
Hindi siya basta-basta susuko o magpapadala. Nagulat si Song Yan at napatitig sa kanya. Tinanong pa siya kung paano nito nalaman ang sasabihin niya. Ngunit sa halip na mas lalo pang malungkot, sinubukan ni Wang Sheng na pag-aanin ang sitwasyon at alamin ang tunay na pakay ni Song Yan. Ipinaliwanag ni Song Yan habang pinapalabas nito ang kanyang Yuan Soul, na planado ng kanilang pamilya ang pagsasanib ng Yuan Soul sa kanya. Inasahan niyang makakakuha siya ng isang malakas at pambihirang espiritu, ngunit ang lumabas ay isang 6 na bituing ice turtle lamang. Dahil dito, labis ang kanyang pagkadismaya. Para sa malalaking pamilya, hindi ito kahanga-hanga kaya pakiramdam niya ay naging katatawanan lamang siya ng iba. Sinubukan siyang pasayahin ni Wang Sheng, sa halip na seryosohin ang sitwasyon, pabiro siyang nagsalita at inasar ang mga nangutya sa kanya. Sinabi niya na hindi niya masyadong narinig ang sinabi ng mga ito at tinawag pa siyang panggatong na quark na may isang bituing kaluluwa. Tila ba binabaliwala lamang niya ang pang-iinsulto. Pagkatapos napaisip ang ating bida ang Ice Tortoise at sinabing kahit hindi tiyak kung mag-e-evolve ito bilang Xuanwu sa hinaharap, hindi ibig sabihin ito ay wala na itong halaga. Sa huli, ngumiti si Song Yan sa biro ng ating bida. Kaya mga kahangal lagi niyong pasayahin ang mga minamahal ninyo upang hindi sila malungkot. Pagkatapos nun, masayang sinabi ni Wang Sheng kay Song Yan na magmadali ng araw itong umalis. Sumang-ayon naman dito si Song Yan, at bago ito umalis, sinabi pa niya huwag na huwag niyang itatanong ang tungkol kay Phoenix Yuan Han. Habang papalayo, bigla siyang sumigaw ng paalala sa kanyang minamahal na huwag na raw itong mamamatay. Saglit na natigilan ang ating bida sa narinig, ngunit agad din siyang sumigaw pabalik ng pabiro. Sinabi niyang hintayin lang siya hanggang makuha niya ang pagiging killer sa Watcheng, at kung may nais itong ipapatay ay ibibigay pa niya sa kalahating presyo. Pagkaalis ni Song Yan, naupo na si Wang Sheng sa isang puno, at nasabi nito sa kanyang sarili, na kailangan niyang palakasin ang sarili sa lalong madaling panahon. Alam niyang mas magiging mapanganib ang mga susunod na araw, kung mananatili siyang mahina, wala siyang magagawa kundi tumakas at habulin na parang isang kuneho na madaling patayin. Sinabi pa niya na hindi na siya maaaring magpahuli o magpakampante, kailangan niyang magsumikap at magtiis upang maging mas malakas at hindi na muling maliitin ng iba. Kasabay nito, nag-focus na ang ating bida upang makapasok na ito sa kanyang Yuan space. Kinausap naman ng ating bida si Chiwen, tinanong niya ito kung ano ang nais nitong maging anyo o pag-evolve sa susunod na antas. Ipinaliwanag niya na mahalagang makamit ang ikalawang antas ng pag-evolve, dahil dito lalabas ang mas malakas na kakayahan. Ayon sa kanya, ang lakas ng Eye Canopy, ang pinakamataas, at dito mas lalong lumalaki ang kalidad ng kapangyarihan. Sumagot lang si Chiwen na oo sa kanyang amo. Lumipat ang eksena sa pamilyang Dai, nagngit-ngit sa galit ang pinuno ng pamilya Dai at tinawag na walang silbi ang kanyang mga tauhan. Sinisi niya ang mga ito dahil hinayaan nilang mapatay ang Fourth Master Dai ng isang barbaro. Sa sobrang galit, nasira pa niya ang upuan sa lakas ng kanyang puwersa. Ipinunto ng ilan na may kakayahan ang barbarong iyon at may koneksyon sa pamilya Song. Ngunit lalo lamang itong ikinagalit ng pinuno. Agad siyang nag-utos na hanapin si Wang Sheng sa anumang paraan. Ipinadala niya ang pinakamahuhusay na disipulo ng pamilya upang makipag-ugnayan sa mga mamamatay tao ng Wuyu City at maging sa Shenwei Prison. Ang kanyang utos ay malinaw, hulihin ang ating bida at durugin ito ng walang awa, hanggang sa maging 10,000 piraso. Bumalik sa ating bida na kasalukuyang nagtatago sa loob ng kagubatan, habang nakasandal sa puno at mariing nakatingin sa paligid. Napagtanto niyang hindi titigil ang mga kaaway hanggat hindi siya nahuhuli. Ayon sa kanyang iniisip, magpapadala ang mga ito ng iba't ibang mamamatay tao upang tugisin siya, kaya kailangan niyang makahanap agad ng paraan para makatakas. Hindi din nabahala ang ating bida, dahil ang gubat na ito ang kanyang teritoryo, dito siya sanay, dito siya may kalamangan, kaya hihintayin niyang araw ang ibang mga kalaban dito. Makalipas ang ilang sandali, makikita natin ang isang lalaking nakabitay, isang pangyayaring kagagawa ng ating bida. Nagulat naman dito ang isang matanda kung anong uri ng tao ang kanilang kinalaban. Samantala, sinuri ang eksena ng krimen, ang tali at ang patibong ay maingat na inayos, malinaw na gawa ito ng isang bihasang mamamatay tao. Ipinahayag ni Lilao, isang bilanggo sa Shenwei Prison na nasa ikalawang antas, na bukod sa alitan ng pamilyang Song at pamilyang Dai, may mahigit 50 tao ang nawalan ng pera mahigit 1 buwan na ang nakalipas,
ipinapahiwatig niya na hindi simpleng insidente ang nangyari at mas malawak ang saklaw ng problema. Lumalabas na maraming biktima ang sangkot, kaya lalo pang umiigting ang tensyon sa pagitan ng dalawang pamilya. Ipinaliwanag naman ng isang elder ng pamilyang Song na kaya niya inutusan ang mga tauhan na lumabas ng bundok ay upang tapusin ang mabangis na kalaban. Ngunit dumating ang masamang balita, walang ni isa sa mga ipinadala ang nakabalik, at malinaw na malaki ang naging pagkabawas sa kanilang panig. Dagdag pa niya, sinamantala ng pamilyang Song ang pagkakataon upang ipaghiganti ang 9-star soul ng Yuan Dynasty laban kay Dai Jisheng matapos umanong paslangin ng pamilyang Dai si Wang Sheng. Subalit gumanti ang pamilyang Dai at ibinintang sa kanila si Wang Sheng, sinasabing tauhan ito ng Song family. Dahil dito, nangangamba silang pag-inita ng ibang pamilya ang pamilyang Song. Kaya naman iginiit ng elder na kailangan nilang magpadala ng mga tao upang habulin si Wang Sheng at patunayan ang kanilang kawalang sala. Nagulat si Li Lao sa lakas ng batang kalaban at napaisip kung sino ang dapat umako sa pagharap dito. Dahil sa sitwasyon, napagtanto niyang mabuti na lamang at nakatakas siya papunta sa bundok. Pinayuhan niya si Song Ye at ipinakita ang manipis na sinulid na ginagamit niya, sinasabing hindi sapat ang ganitong uri ng sandata upang maging lakas ng pamilyang Song. Ipinunturin niya na kainahinala kung paano nagkaroon ng ganoong nakamamatay na teknik ang isang batang lalaki. Sa huli, inamin niyang hindi niya alam kung aling makapangyarihang pamilya ang maaaring kanyang magalit o mabangga dahil sa pangyayaring ito, isang senyales na mas malalim at mas mapanganib ang pinagmulan ng kanilang kalaban. Samantala, sa kabilang panig ng bundok, napansin kaagad ng lalaki ang mga bitag ng ating bida, kaya nakareact ito kaagad para hindi ito tamaan. Bago pa siya makabawi, isang dambuhalang ahas ang sumulpot mula sa damuhan at agad siyang inatake nito. Napamura ito sa inis, habang sinipa nito ang ahas sa kanyang paa. Matapos masipa ng lalaki ang ahas, aksidente niyang naapakan ng isang nakatagong patibong. Dahil dito, bumitaw ang mekanismo at tumarak ang matalim na sibat diretso sa kanyang dibdib. Sa tindi ng sakit, napasok siya ng dugo at halos mawala ng lakas. Kasabay nito, dali-daling umatake si Wang Sheng ng kanyang sandata, at sinaksak nito ang puso ng kalaban. Gayunman, hindi basta sumuko ang lalaki, sa kabila ng matinding pinsala, pinilit niyang tipunin ang natitirang aura sa kanyang kamay upang gantihan ang ating bida. Ngunit napansin ito ni Wang Sheng, agad niyang pinalabas si Chiwen mula sa kanyang kaliwang kamay upang harangin ang pag-atake. Dahil dito, unti-unting nanghina at nalanta ang katawan ng lalaki hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng buhay. Sa huli, sinabi ng ating bida na sa wakas ay natapos na rin ang mga humahabol sa kanya, bagamat aminado siyang hindi naging madali ang lahat. Pagkatapos ng labanan, mabilis na umakyat sa isang mataas na puno ang ating bida upang magpahinga. Mula roon, napag-isip-isip niya na kung hindi niya natagpuan ang masukal at komplikadong kagubatan, malamang ay hindi na siya umabot ng buhay hanggang ngayon, dahil tiyak na naging malupit ang mga humahabol sa kanya. Habang nakasilong sa sanga, napagtanto niyang marami pa rin ang patuloy na naghahabol at nagtatangkang pumatay sa kanya. Sa loob ng Yuan Han Space, napagtanto ng ating bida na mula nang matuklasan niyang kayang lamunin ni Chiwen ang espiritual na kapangyarihan ng mga umaatake sa kanya, biglang lumitaw ang tatlong bundok sa loob ng espasyong iyon. Napaisip siya na maaaring may kinalaman ang susunod na yugto ng pagbabago ng Yuan Han sa kakayahang, lunukin, o higupin ng isang bundok sa kanyang Yuan Space. Habang iniisip niya ito, may ideyang sumagi sa kanyang isipan, at bigla siyang napangiti. Isang buwan ang lumipas, at naroon na ang bida sa Linchuan City, Chengnan, upang makaiwas sa mga pamilya ng Song at Dai, nagbukas siya ng isang maliit na bulwagan ng pagpapagamot. Sa labas ng kanyang klinik, nagpanggap siyang isang kakaibang lalaki. Malakas ang kanyang panawagan sa lahat, ginagamot ang dislokasyon, pasa, at iba't ibang pinsala, hindi raw kailangan ng mamahaling gamot, sapat na ang espesyal na masahe at lihim na pamamaraan niya, mura ngunit epektibo. May dumating na isang customer, at agad niya itong inasikaso, at pinapasok niya ito sa loob. Pinahigi niya ang lalaki at sinimulan ang paggamot. Dahan-dahan niyang minabalisa ang enerhiya o Reiki, pinadaloy ito sa katawan ng lalaki upang maibsan ang sakit at mapabilis ang paggaling. Sa isip ni Wang Sheng, ligtas siya ngayon sa Linchuan, malayo sa mga kaaway. Habang ginagamot niya ang mga taga-baryo,
Ginagabayan niya ang kanilang espiritu na bumalik at umayon sa kanilang katawan para sa mas maayos na cultivation. Ginagamit din niya ang teknik ng lupa upang mas maging epektibo ang kanyang pagpapagaling. Sa ganitong paraan, hindi lang siya nagtatago, unti-unti rin siyang nagpapalakas. Dahil sa sarap ng masahe ng ating bida, napaungol sa sarap ang lalaki sa sarap. Bading! Putang ina mo, bading, boy! Ay, mo, ikaw, bading! Sa kabila nito, may isang lalaki ang marahas na sumipa sa pintuan ng klinika ng ating bida, dahilan upang ito'y bumukas ng malakas, galit na galit itong sumigaw, hinihiling na lumabas ang taong namamahala sa lugar. Matapos ang marahas na pagpasok, nagpakilala ang bisita, si Shilexing, ang batang amo ng pamilyang Shihia. Ayon sa kanyang tauhan na pangit, narinig umano ni Huamei na mahusay ang paraan ng paggamot ng ating bida, kaya naman nais nila itong subukan. Tumayo ang ating bida, at malinaw niyang sinabi na hindi siya tumatanggap ng mga babaeng pasyente para sa paggamot. Para sa kanya, hindi tama ang sitwasyon, lalo na't masahe ang paraan ng kanyang pagpapagaling. Sa isip niya, tila katawa-tawa ang ginawa ng kabilang panig. Bakit magpapadala ng isang dalaga upang magpagamot sa isang lalaki sa ganitong paraan? Dahil sa narinig, biglang nag-init ang ulo ni Huamei kaya nagpintig ang tenga nito sa galit. Napansin naman ito ng unggoy at agad na napalingon sa kanya. Sa isang iglap, bigla na lamang sinipa ni Shilexing ang lamesa, dahilan upang umugang ang buong silid. Galit niyang binalaan ang ating bida, kung tila ba gusto na raw nitong mamatay sa mga salitang binitawan nito. Dahil sa ginawa ni Shilexing, nagalit ang iba pang mga disipulo. Para sa kanila, sobra na ang kanyang pag-o-overtake at kayabangan. Agad nila itong pinalibutan, handang turuan ng leksyon ang sinumang magpakitang gilas at manggulo sa kanilang pila. Napuno ng pawis ang mukha ni Shilexing habang napagtanto niya ang sitwasyon, pawang mga disipulo ng Shihia ang nasa loob, at karamihan ay naghihintay lamang ng gamutan. Kung magwawala siya at sisirain ang lugar, siguradong mapapahiya siya at hindi siya pakikinggan ng mga ito, kaya imbes na agad magwala, nagdalawang isip siya. Ngunit sa halip na umatras, pinili niyang pinahiya ang ating bida. Kinutya niya ito, tinatanong kung nagbukas ba ito ng tindahan para lamang sambahin ang pantalan, isang malinaw na pangmamaliit. Yumuko naman si Wang Sheng at paulit-ulit na humingi ng paumanhin, sinabi niyang bagong salta lamang siya at hindi pa kabisado ang mga patakaran sa lugar. Samantala, sa isip ni Shilexing, ito na ang pagkakataon niyang magpasikat sa harap ni Huamei. Hindi nagtagal, ibinunyag niya ang tunay niyang pakay. Kung nais ng bida na manatiling bukas ang kanyang tindahan, kailangan itong magbayad ng kalahati ng buwanang kita kapalit ng proteksyon. Sa harap ng pagbabanta, napilitan ang bida na sumunod, agad siyang nag-abot ng isang lalagyan na puno ng gintong bayad at magalang na iniharap ito sa hangal. Pinagtawanan at minamaliit ng mga disipulo si Shilexing, sinabi nila na sobra raw ang ginawa niya para lang sa maliit na halaga ng pera. Ayon sa kanila, isa lang naman siyang maliit na doktor na nagmamasahe, kaya wala raw itong karapatang magmataas. Sinabi pa nila na mas mabuti pang huwag na itong magpagamot kaninuman sa hinaharap. Dahil sa kahihiyan, napuno si Huamei at galit na nagsalita, tinanong kung hindi pa ba sapat ang panghihiyang ginawa nila. Umalis siya na halatang naiinis, habang ang unggoy naman ay nagmamadaling sumunod at tinatawag siya. Samantala, ang ating bida ay magalang pa ring yumuko at pinakiusapan ang kanyang bisita na maglakad ng dahan-dahan. Ngunit nasa isip-isip ni Wang Sheng na maghanda nga raw ang mga ito sa kanya dahil sa ginawa nila. Kinagabihan, matapos uminom ni Shilexing kasama ang kanyang mga kasamahan gamit ang pera ni Wang Sheng, biglang sumulpot ang ating bida mula sa kadiliman sa likuran ng isa sa kanila. Mabilis at walang ingay niya itong sinakal at tinapos na walang kahirap-hirap. Napansin ito ni Shilexing at agad siyang lumingon, ngunit nang makita niya ang kanyang kasamang nakahandusay, inakala niyang nalasing lamang ito. Sa halip na maghinala, nagdrama pa siya tungkol sa kanyang kapalaran, iniisip kung bakit tila wala siyang pag-asa sa pag-ibig ni Huamei. Samantala, tahimik na pinabagsak ni Wang Sheng ang isa pa nilang kasama. Doon pa lamang napagtanto ni Shilexing na may umaatake sa kanila mula sa likuran. Nang maunawaan niya ang sitwasyon, biglang napuno ng pawis ang kanyang mukha, namutla at nabalot ng matinding takot, at wala itong kaalam-alam na nasa likod na pala ang ating bida sa kanya. Kasabay nito, mabilis na sinuntok ni Wang Sheng si Shilexing dahilan upang ito'y mapabagsak sa lupa.
Habang nakahandusay ang hangal, hindi na siya pinatagal pa ng ating bida at agad itong pinaulanan ng sunod-sunod na suntok, bawat isa'y may kasamang naglalagablab na aura. Laking gulat ni Shilixing nang mapagtanto niya na kahit nasa ikalawang antas na ang kanyang cultivation, wala itong sapat na lakas upang makalaban, hindi man lamang niya masalo o matapatan ang bilis ng mga atake. Napaisip siya na masyadong mabilis ang ating bida, wala siyang pagkakataong makaganti, bawat suntok ay sadyang kalkulado, hindi man tinamaan ang kanyang vital point, sapat naman ang lakas upang mawalan siya ng kakayahang gumalaw. Doon niya napagtanto na sinadya ng kalaban na hindi siya agad patayin, kundi pahirapan at iparamdam ang agwat ng kanilang kapangyarihan. Pagkatapos niya itong pinabagsak, mabilis na tumalon palayo ang ating bida at umakyat sa mataas na pader. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, napangiti siya habang iniisip na malaki na ang iniunlad ng kanyang cultivation nitong mga nakaraang buwan. Ginamit lamang daw niya si Shilixing bilang panukat ng kanyang lakas. Buong kumpiyansa niyang sinabi sa sarili na hindi siya ang tipo ng taong hahayaan na apihin o maliitin. Para sa kanya, sapat na ang pagtitiis, oras na para ipakita kung sino talaga ang dapat katakutan.